Hi sir, good day. In this video, I will demonstrate how to design the VLAN network diagram with trunk ports in Cisco Packet Tracer. Before that, the VLAN configuration composed of building, two buildings and three departments. The department HM, CIT, and KABA. In Cisco, kailangan lang natin mag-input muna ng switch. So, kailangan natin ng dalawang switch. Si switch 1, saka si switch 2. So, papalitan lang natin to. Then, sa may switch 1, mag-input lang tayo ng isang PC at saka tatlong laptops. So, mag-input tayo ng So, si PC, then tatlong laptops. Then, sa CIT naman ay may kailangan natin ng 7 laptops. Mag-i-input tayo ng 7. Then, sa KABA naman ay may 6 na laptops. So, para malaman natin kung anong mga buildings na nilagay natin, mag-input lang tayo ng maglalagay tayo ng bilog. So, then, punta naman tayo sa may switch 2. So, sa switch 2, ang department ng HM ay may 5 laptops. So, kailangan natin ulit ng laptops. Then, sa Department of CIT naman ay may 8. Then, sa Department of KABA naman ay may 4.
Then, lalagyan na natin para matanda natin. Then, lalagyan natin ng mga names. So, ito, HM, VLAN 10. Then, ito naman, CIT, VLAN 20. Then, ito naman, Kaba, VLAN 30. Then, next, VLAN, HM ulit, VLAN 10. CIT, VLAN 20. Then, Kaba, VLAN 30. So, yan, nalagyan na natin ng mga names. So, ang kailangan natin gawin ay i-connect natin yung mga nilagay nating mga laptops, PC sa MySwitch. So, ang kailangan natin gawin ay ang ating gagamitin na connection sa PC to switch ay yung straight. So, si PC1 dapat naka-fast internet 1. Then, si laptop 1 naman, fast internet 2. Then, si PC2 ay laptop 2, naka-fast internet 3. Then, si laptop 3, dapat naka-fast internet 4. So, ang connection ang fast internet ni HM 1 to 6. So, kailangan na natin mag-input na hanggang 6. So, si CIT naman, ang kanyang fast internet ay 7 to 16. Ay, 15. So, dapat mag-umpisa siya ng 7. Then, si laptop 5, naka-fast internet 8. So, si laptop 6, naka-fast internet 9 siya. Si laptop 7, fast internet 10. Si laptop 8, naka-fast internet 11. Si laptop 9, naka-fast internet 12. So, si laptop 10, naka-fast internet 13. Yan. Si Department of
CIT kasi, ang fast internet range niya ay 7 to 15 lang. So, si Kaba naman, meron siyang fast internet 16 to 21. So, si laptop 11, ang kanyang fast internet ay 16. Para kita. Yan. So, si laptop 12, ang kanyang fast internet ay 14. Then, si laptop 13, ang kanyang fast internet ay 15. Yan. I know. Wait lang. So, si laptop 12, ang kanyang fast internet pala ay 17. So, si laptop 13, ang kanyang fast internet ay 18. Then, si laptop 14, ang kanyang fast internet naman ay 19. So, ang laptop 15, ang fast internet niya ay 20. Then, si laptop 16 naman, ang kanyang fast internet ay 21. Then, pupunta tayo ulit sa may switch 2. So, si switch 2 naman, i-connect natin yung mga laptops to my switch. So, gagamit tayo ulit ng copper straight through. So, si laptop 17, ang kanyang fast internet ay 1. Si 18 naman, ang kanyang fast internet ay 2. Si laptop 19 naman, ang kanyang fast internet ay 3. So, si laptop 20, ang kanyang fast internet ay 4. Si laptop 21, ang kanyang fast internet ay 5. Kasi may range siyang 1 to 6. So, si CIT naman, ang range niya ay 7 to 15. So, si laptop 22, ang kanyang fast internet ay 7 to 7. So, si 23, kanyang fast internet ay 8. Si laptop 24 naman, ang kanyang fast internet ay 9. So, si laptop 25, ang kanyang fast internet ay 10. So, si laptop 26, ang kanyang fast internet naman ay 11. Si laptop 27, kanyang fast internet ay 12. Then, si laptop 28, ang kanyang fast internet ay 13. Si laptop 29 naman, ang kanyang fast internet ay 14. So, sa kaba naman tayo. Then, si laptop 30, ang kanyang fast internet ay, ang kaba naman, ang kanyang
Fast internet range ay 16 to 21. So, 16 tayo mag-umpisa. Then, 17 si laptop 32. Then, si 32, ang kanyang fast internet ay 18. Then, si laptop 33, ang kanyang fast internet ay 19. Then, tapos na natin silang na-connect sa may mga switch. So, lalagyan na naman, ang next natin gagawin ay lalagyan sila ng mga IP address. So, si PC1, ang kanyang, bago natin lalagyan ng IP address ay i-click lang natin ang right click lang natin si PC1, then hanapin natin si desktop, then click the IP configuration. So, dito natin ilalagay yung mga IP address nila. So, ang kanyang IP address ay 10.0.1.1. So, enter. So, makikita na natin na yung subnet mask niya ay 255 lang. .0.0.0. Iisa lang yung 255 niya. Then, si laptop 2, kanyang IP naman ay 10.0.1.2. Then, si laptop 2 naman, ang kanyang IP naman ay 10.0.1.3. Then, si laptop 3, ang kanyang IP naman ay 10.0.1.4. Then, si laptop 4, ang kanilang IP naman ay nag-uumpisa sa may 172.16.0.1. So, makikita na natin yung subnet mask niya ay 255.0.0. So, ganun lang na ulit na kailangan natin silang lagyan ng mga IP address. Balik. So, si laptop 7, ang kanyang IP naman ay 172.16.0.4. Si laptop 8 naman, ang kanyang IP address naman ay 172.16.0.5. Then, si laptop 9, ang kanyang IP naman ay 172.16.0.6. Then, si laptop 10, ang kanyang IP naman ay 172.16.0.7. Then, sa may kaba naman tayo maglalagay ng mga IP address. So, si laptop 11, ang kanilang IP naman ay 192.168.2.1. So, makikita natin yung subnet mask nila ay 255.255.255.0. So, si 12 naman, ang kanyang IP address ay 192.168.2.2.
laptop 13 ang kanyang IP address naman ay 192.8.2.3. Si laptop 14 naman ang kanyang IP address naman ay 192.168.2.4. Si laptop 15 ang kanyang IP address naman ay 192.168.2.5. So, si laptop 16 ang kanyang IP address naman ay 192.168.2.6. Yan. So, sa switch 2 naman tayo pupunta. So, si laptop 17 ang kanyang IP address ay 10.0.1.5. Si laptop 18 ang kanyang IP naman ay 10.0.1.6. Then 10.0.1.7. Then 10.0.1.8. So, si laptop 21 naman, ang kanyang IP naman ay 10.0.1.9. So, punta tayo sa may CIT. Si laptop 22, ang kanyang IP address ay 172.16.0.8. One seven two dot 16.0.9. One seven two dot 16.0.10. And 172.16.0.11. Then 172.16.0.12. Then 172.16.0.13. Then si laptop 28 ang kanyang IP naman ay 172.16.0.14. Then si laptop 29 ang kanyang IP address ay 172.16.0.15. Then si laptop 30, ang kanilang IP address ay 192.168.2.7. Si laptop 31, ang kanyang IP address ay 192.168.2.8. Si laptop 32, ang kanilang
IP address ay 192.168.2.9. Then, si laptop 33, ang kanyang IP address ay 192.168.2.10. Then, so, nalagyan na natin ng mga IP address ang mga lahat ng ito. So, ang next natin gagawin ay i-connect natin si switch 1 sa kay switch 2. So, ang gagamitin natin connection ay itong copper crossover. So, si switch 1 dapat naka-fast internet 22 to switch 2 fast internet 22. Yan, na-connect na natin. So, ang next natin gagawin ay i-config natin si switch 1. So, right click lang natin si switch 1, then hanapin natin si CLI, then click, then enter, then ilalagay lang natin ay enable in, then enter, then config terminal, then enter, then i-host name natin siya, host na S1, then building 1, enter. Then, so nakita natin na napalitan na si switch ng switch 1 and building 1. So, ang next natin gagawin ay enable natin siya. Enable secret class. Enter, then no IP domain lookup. Enter, then banner space, then hashtag, then unauthorized access is strictly prohibited. Then enter, then mali lang na natin, banner mo, may kulang pala, then hashtag unauthorized access is strictly prohibited. Then enter. Then line console zero. Then enter. Then lalagyan natin ng password. So, password Cisco. Ang ilalagay nating password ay Cisco. So, login. Then enter. Then line VTY 04. Then password ulit Cisco. Then login. Then end. Yan. So, enter ulit natin. Then, enable. Enter. Then, configure na natin siya. Configure terminal. Enter. Then, exit. And enter ulit. Then, show VLAN brief. So, makikita natin sa may VLAN name na ito ang lahat yung active na hindi naka-connect. So, pupunta tayo sa may ulit. Okay. Then, configure
terminal. Then, lalagyan natin ng mga names. So, enter then VLAN 10. Enter then name HM. So, enter ulit. Then, VLAN 20. Enter name CIT. Then, enter. Then, VLAN 30. Enter. Then, name Kaba. Then, enter. Then, end. Then, enter ulit. Then, show VLAN brief. So, makikita natin na yung in-input natin mga VLAN name, andito na. So, si VLAN, yung 10 na VLAN 10, then name niya HM. So, ang gagawin natin, lalagyan natin ng mga yung nakakonect sa may switch. So, si VLAN. So, i-interface na natin siya. Then, configure terminal. Then, enter. Then, interface. Range. Fast internet. 0/124. So, enter. Then, switch. Port. Mode. Access. Enter. Then, switch. Port. Access. VLAN 10. Then, enter ulit. Then, interface. Range. Fast internet. 0. Then, 7 to 13. Then, enter. Then, switch. Port. Mode. Access. Then, enter that switch. Port. Access. VLAN 20. Then, enter. Then, interface. Range. Fast internet 0. Then, 16 to 21. Then, enter. Then, switch. Port. Mode. Access. Then, switch. Port. Access. VLAN 30. Then, enter. Then, end. Then, enter ulit. Then, show VLAN brief. Then, so, makita natin na yung na-interface natin. So, si HM, si VLAN na 10, ang name niya HM, ang active na nakakonect sa kanya ay si Fast Internet 1 to 4. Then, si VLAN 20 na name niya ay CIT, ay ang active Fast Internet niya ay 7 to 13. Then, si Kaba naman, na active ang kanyang Fast Internet ay Fast Internet 16 to 21. So, ang next natin gagawin ay si switch 2. Then, same lang na yung gagawin natin kay sa switch 2. Enable. Then, config T. Then, host name S2. Tapos, building 2. Then, enter. Then, enable secret class. Then, let enable secret class. Then, no
IP domain lookup. Enter, then banner mode, then hashtag, then unauthorized access is strictly prohibited. Then enter, then line console 0, then enter, then lalagyan natin ulit siya ng password Cisco, enter, then login, then enter, then line VTY 04, then password Cisco, then login, then enter, then end. Tapos, ito natin enable, then config, then exit, then show VLAN brief. Yan. So, lalagyan ulit natin ng mga names. So, config, then VLAN 10, name HM, then VLAN 20, name CIT, then enter, then VLAN 30, enter name Kaba, enter, then end. Then show VLAN brief, VLAN brief. Yan. So, andito na natin yung input na nating mga names. So, ang next naman natin i-configure interface natin siya. Config, then interface, range, pass internet 0, then 1 to 5, then enter, then switch port mode access, then switch port access VLAN 10, then enter, then interface ulit, range, pass internet 0 to 7 to 14, then enter, then switch port mode access, then switch port access VLAN 20, then interface ulit, interface range, then 16 to 19, then switch port mode access, then switch port access VLAN 30, then enter, then end, then enter, let's show VLAN brief. Yan. So, yan. Nalagay na natin yung mga nakakonect sa mic, HM, CIT, and Kaba. So, ang next natin gagawin ay magsasend tayo ng email. So, i-click lang natin tong email, then si PC1 mapupunta kay PC2. Ay, wait lang po. Then, pindot mo na natin tong simulation. Then, si PC4 mapupunta kay PC5. Then,
si laptop 11 mapupunta kay laptop 16. Then, ganun rin kay laptop 17 mapupunta kay laptop 21. Then, si laptop 22 mapupunta kay laptop 24. Then, si laptop 30 mapupunta kay laptop 31. 33. Then, click lang natin tong play. So, wait lang natin. So, makikita natin na successful yung si PC1 to PC laptop 2. So, wait natin si laptop 4 to laptop 5. In progress pa lang kasi sila. So, si laptop ito, successful na silang lahat. So, kailangan natin nang i-click yung pause. Then, punta ulit tayo sa real time. Then, isi-save natin tong files na ginawa natin. So, save as. Then, hanapin lang natin yung file natin ng Cisco Packet. Then, ilagay lang natin dito, solis, enter, VLAN, VLAN with trunk port, then solis. Then, isave lang natin. Then, ayun lang. Thank you for watching. Bye!